Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Barangay LS 91.1 forever. Hello po mga kabarangay. Uy, sino to? Parang di ko nakilala yung boses ko ah. 2 minutes after 9 on the clock. Ito ang programang Radyo Nobela. Kasama niyo po si Mama Ganda ulit mga kabarangay. Maraming salamat sa lahat ng mga kabarangay natin na naghihintay ng ating tampok na istorya ngayong umagang ito. Simulan na natin mga kabarangay tungkol saan po ba yan Mama Ganda. Ang laro daw ng pag-ibig ay hindi lang puro puso ang ginagamit, kundi minsan ay kailangan din itong gamitan ng utak. Dahil kung puro puso ang pinapairal, baka ang utak natin ay langawin at kung ano-ano na ang ma-imagine. Ikaw na, subukan mo na bang mabaliw dahil sa pag-ibig? Sabay-sabay po nating tunghayan ang kwento ng ating letter sender ngayong umaga ng Wednesday dito sa Radyo Nobela ng Barangay LS 91.1. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, greetings po sa inyo. Fan na fan po ang lola ko ng inyong programa at araw-araw niya itong pinapakinggan. Tuwing nanananghalian o mag-uumagahan. Depende po kung maaabutan namin ang programa niyo sa umaga. Kung hindi naman, nagsistream kami sa inyong YouTube channel. Naisip ko na mag-share din sa inyo ng isang story na tiyak akong ikaka-relate lalo na ng mga kabataan ngayon. Hayaan niyo muna po akong magpakilala. Ako po si Jeannie. 25 years old at nagtatrabaho ako bilang secretary sa isang government office. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ang magpapatunay na minsan nakakabaliw talaga ang pag-ibig. At wala nang ibang makakapagpatunay nito kundi ang best friend kong si Mayan. College friends kami ni Mayan. Nagsimula ang pagkakaibigan namin nung naging seatmates kami. Sa first day ng klase, nagkaroon agad kami ng surprise quiz. At sa akin siya humingi ng papel. Simula noon ay palagi na akong tinatabihan ni Mayan. Unti-unti kaming naging close sa isa't isa, and the rest is history. Nakakatuwa nga na tumagal ng ilang taon ang friendship namin, kahit parang gatas at kape ang difference ng ugali naming dalawa. Mabait at maalalahanin si Mayan. Ako naman ay may pagkasuplada at walang empathy. Hopeless romantic din siya na mahilig magbasa ng chick literature at manood ng romance films. Kaya naman, hindi na bago kung bakit mabilis ma-fall kung kani-kanino ang kaibigan kong ito. Sa kabilang banda, ako naman yung hard to please at mahirap i-approach. Kaya, huwag na po kayong magtaka kapag sinabi kong ako ay no boyfriend since birth. At si Mayan naman ang babaeng hindi nawawalan ng karelasyon. Uy, ano yung binabasa mo? Oh, nandyan ka na pala. Wala to.
Magazine ng asawa ko. Asawa? Ano ka ba? Yung bida sa K-drama na pinanood natin last time. Yun yung asawa ko ngayon. Siya ang cover this month sa magazine kaya napabili ako ng wala sa oras. Anong kalokohan na naman yan? Pwede na palang asawahin ngayon ng mga artista kahit di nila alam? Alam mo, ang manang mo na talaga. Hindi ka na aware sa mga trending ngayon. Kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganyang bagay. Okay lang mag-fangirl, pero OA naman yung ganyan Papunta na tayo sa pagiging obsessive fan. Sineryoso mo naman yung mga sinabi ko. Alam ko naman yun, te. Eh di ikaw na may asawa. So asan na yung kape? Di ka pa umorder? Ginagawa na. Antayin mo na lang. Bakit ba kasi dito pa tayo nagkape? Ang layo nito sa school. Tsaka ang mahal naman ng kape nila rito Anong gamit nila panimpla? Gold? Basta, mag-antay ka na lang maya-maya. Malalaman mo rin ang sagot. May rason ba kung ba tayo nandito ngayon? Meron. Ay, yung mga ganyang ngiti, alam ko na yan Lalaki na naman Ano pa nga ba? Lalaki na lang naman ang nagpapasaya sa akin Te, ang landi mo talaga. Asus, ikaw din naman Hindi mo lang pinapahalata. Palibasa nasa loob ang kulo mo. Hindi talaga ako malandi. Huwag mo kong idamay sa pagiging maharot mo. Oo na, ikaw lang santo. Ayun na siya. Aray! Uy, masakit! Walang niya ka, ginawa ba naman akong punching bag? Bakit? Anong meron? Sinong dumating? Ayun na siya. Sino nga? Nakikita mo ba yung papalapit na guy? Yung kakapasok lang. Yung naka-uniform? Oo, siya. Oo, anong meron sa kanya? Siya yung bet na bet ko from other school. Aldred ang pangalan tapos nagpa-part-time bilang barista sa coffee shop na to. Paano mo naman nalaman niya mga yan? Inisto ko yung Facebook niya kagabi. Nakaabot ako hanggang year 2009. Ang lalamute! So anong meron sa inyo? May ganap ba? Wala, crush ko lang siya. Yun lang? Gumastos ka ng napakamahal na kape para lang makita siya? Ibang klase ka, girl! Wala namang masama. Tsaka bakit ba namamahalan ka sa kape ako namang magbabayad? Luka-luka, concerned lang ako sa pagiging marupok mo. Hayaan mo na ako. Dito na nga lang ako masaya Oh, sige na. Masaya ka na akong masaya. Pero alam mo kung anong mas ikakasaya mo pa? Kapag kinuha mo na yung kape natin kasi kanina pa tinatawag pangalan mo. Sakto naka-duty na yung bet mo. Tanungin mo na rin number niya para di masayang pagpunta natin dito. Heto na, kukunin ko na. Okay pa rin ba makeup ko? Baka may dumi na sa mukha ko Wala. Punta ka na, dali. Landi well. Noong mga bata pa kami, ang karaniwang chill lang ay si Mayan. Ako kasi, mamaganda, nakafocus lang ako sa pag-aaral. Kaya wala sa bokabularyo ko ang salitang love life. College pa lang kami, ay alam ko na isa si Mayan sa mga taong magkakaroon ng makulay na buhay pag-ibig. Maganda rin naman kasi siya. Ang problema nga lang, madali lang utuin ang tulad niya. Yung tipong nag-I love you lang ang isang lalaki feeling niya, yun na ang the one sa kanya. Dahil sa ganong ugali niya, ay suki na ang puso ni Mayan sa mga heartbreak. Katulad na lang noong naging boyfriend niya ang schoolmate namin na itago na lang natin sa pangalang Brandon. Part ng circle of friends namin si Brandon. Noong ligawan niya si Mayan ay agad naging sila, pero kung gaano sila kabilis naging item, ay ganoon din sila kabilis naghiwalay. Masyado kasing clingy si Mayan. Overthinker din siya at silosa. Minsan nga ay nagawa pa niyang i-stalk si Brandon mula high school mula eskwelahan namin hanggang bahay nila para lang mapatunayang wala itong ibang babae. Noong una, medyo weird para sa akin ang ugaling iyon ni Mayan na medyo papunta na sa pagiging psychotic lover. Pero hinahayaan ko na lang siya. Alam ko kasi na mahirap din namang maloko. At ilang beses na itong naranasan ni Mayan. Kaya kako, baka pinoprotektahan lang niya ang relasyon nila. Kaso nga lang, mamaganda,
Maging si Brandon pala ay ayaw sa ganoong ugali ni Mayan. Kaya naghiwalay sila. Pagka-graduate ay naging secretary ako sa tulong ng magulang ko. Samantalang nakapasok naman sa trabaho si Mayan bilang bank teller. Wala pa siyang 1 taon sa trabaho noon. Ay nakahanap agad siya ng bagong boyfriend. At for the first time, ayun ang naging pinakamatagal na karelasyon ni Mayan. My gosh, ang init! Oh, bakit naman kunot na kunot ang noo? Parang kanina lang sobrang excited mo pa akong tinawagan para makipag-meet up. Kasi naman sobrang traffic tapos wala pang aircon yung sinakyan ko. Kung gusto mo ng convenient life, kailangan mo magbayad. Di ka na nasanay sa buhay dito. So ano palang meron? Bakit ka biglang nag-ayang kumain? Magpapatulong ako sa'yo. Para saan? Anniversary na namin ni Mikoy bukas. Gusto ko siya i-surprise. Anniversary nyo na naman? Parang kailan lang kayo nag-celebrate ah? Ano ka ba? Mabilis lang talagang oras kaya di mo pansin. Tsaka isa pa, sobrang busy mo kaya sa trabaho mo. Ilang taon na ba kayo? 3 years na kami bukas! Aba, may tumagal din sa'yo ah. Congrats! Haba ng hair ko, no? Kaya ikaw, magjowa ka na rin para sumaya ka sa buhay mo. Excuse me, hindi ko kailangan ng lalaki para sumaya, no? Kung gusto mo akong sumaya, bigyan mo ako ng pera. Lalaki ang happiness mo, pues ako naman pera. Sa bagay, true naman din. So ano nga? Ano bang magandang surprise sa boyfriend ko para bukas? Kay Mikoy? Dinner date kaya? Siya na bahala dyan sa date na yan. Sure ako by this time na may nabook na siyang resto para bukas. Ang gusto ko, regalo, yung may sentimental value sana. Ano ba? Paano kung accessories? Relo or kwintas? Hindi siya mahilig sa abubot eh. Ano ba kasing gusto niya? Dapat ikaw nakakaalam yan bilang ikaw ang girlfriend eh. Naibigay ko na kasi sa kanya lahat. Kaya nga ako nagtatanong sa'yo kasi wala na akong maisip. Alam mo, kapag nagmamahala naman talaga kayong dalawa, presence mo lang okay na yon kasi ikaw yung best gift na natanggap niya. Oh, aba, may romantic side ka rin naman palang tinatago ah. Saan galing yan? Kinopya ko lang yung sinabi nung napanood ko sa TV. Nagiging hopeless romantic ka na rin ah. Ganyan ba pagtagtuyot? Hoy, walang niyang to. Punganga mo, bruha ka. Balik na tayo sa topic. Iniiba mo kasi. Wala na nga ako maisip. Wala naman kasi akong experience sa mga ganyang bagay. Try mo kaya necktie? Never naman nagsuot yun ng formal. Puro street casual yung fashion ni Mikoy. Sapatos na lang. Hindi naman yung sentimental eh. Tsaka after 3 years, mapapalitan agad yun. Ano ba yan? Ako pa pinaproblema mo kasi dyan. Bigyan mo na lang ng singsing. Romantic naman yun. Sing-sing na lang? Hindi ba dapat ako yung binibigyan ng sing-sing? Ay, bahala ka dyan. Magbigay ka na lang ng kung ano. Wala na ako maisip. Ikaw talaga kahit kailan. Sige na nga, sing-sing na lang. Ayun naman pala. Eh di problem solved. Pwede na mag-order? Sige, mag-order ka na nga lang. Sa halip ng boyfriend ni Mayan na si Mikoy ang masurprise ng anniversary nila, ay si Mayan mismo ang nasurpresa. Bigla kasing nakipaghiwalay si Mikoy sa kanya. And as usual, ang reason ay dahil nasasakal daw siya kay Mayan. The past few months ay nawawala na raw ang pagkagusto ni Mikoy sa best friend ko at unti-unti nang nagiging one-sided ang relationship nila. Isa pa ay umamin din si Mikoy na may ibang babae na siyang natitipuhan, kaya imbis na
magloko, makikipaghiwalay na lamang daw siya para makalaya na ang puso niya. Noon ko lang nakita si Mayan na sobrang broken, Mama Ganda. After ng break-up, ay hirap na siyang makontak noon. Tuwing magkasama kami, ay hindi ko siya nakakausap ng maayos. May tayong pa nga na gabing-gabi, nagpupunta si Mayan sa bahay nila Mikoy para makipagbalikan. Pati sa trabaho ay hindi siya nito tinatantanan. Kaso nga lang, kahit ano pang gawin ni Mayan, ayaw na sa kanya ni Mikoy. Na-depress si Mayan, Mama Ganda. Nahulihan ko pa noon na may 2 linya ng sugat sa pulso si Mayan. Bilang kaibigan, siniguro kong hindi na niya ulit gagawin ang bagay na yon. Kaya naman, oras-oras ay tinatawagan ko at kinukumusta siya. Lumipas ang oras ay dumating din ang araw na bigla na lang bumalik sa normal si Mayan. Nagulat ako dahil naging jolly na siya ulit na para bang kahapon lang hindi siya depressed. Ayun pala, may naisip na palang plano si Mayan para makabawi sa ex niyang si Mikoy. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga napapanood at nababasa niyang fictional love stories, kung bakit isang nakakatawang plano ang bigla na lang naisip ni Mayan. Gusto kasi raw niyang maghanap ng lalaking gagawin niyang rebound para pagsilosin si Mikoy. Sakto naman, na nung time na yon ay may kausap daw siyang lalaki sa Instagram. Walang iba kundi si Polo. Para sa mga hindi nakakakilala kay Polo, siya yung taong hindi man literal pero tinitilian ng mga kababaihan sa lugar namin. Pila-pila ang mga nagkakagusto sa kanya. Kung may campus crush, siya yun sa barangay namin. Mula sa mayamang pamilya si Polot, walang-wala kami ni Mayan sa level niya. Kung uling kami, siya ay ginto. Ganon kalayo ang estado nila Mayan at Polos sa isa't isa. Sa totoo nga, ay tinawanan ko lang si Mayan sa gusto niyang mangyari. Para siyang nangangarap ng imposible kaya bago pa man tuluyang maniwala si Mayan sa kahibangan niya, ay ni-real talk ko na siya kahit masakit. Pero ako ang nagulat, Mama Ganda, nung makita kong magkausap na pala sa chat sina Polo at Mayan nang walang kahirap-hirap. Sasabihin ko. Ano yun? Ano? Hindi ko narinig. Ano ulit yun? Di naman to nakikinig. Sabi ko kami na ni Polo. Di nga. Yung totoo. Oo nga. Eto may resibo ko. Niligawan niya ako tapos sinagot ko siya agad. Hindi ka man lang nagpakipot? Oo agad? Polo na yan magpapakipot pa ba ako? Tingin nga kung totoo. Eto, tingnan mo yung chat namin sa Instagram. Aba, oo nga. Grabe, natisod mo si Polo. Ikaw na talaga. Sabi ko sa'yo wala ka kasing tiwala sa best friend mo. Oo nate, haba ng hair. Hindi ka talaga nawawalan ng jowa, no? Para kasing mamamatay ka kapag wala kang boyfriend Alam mo naman kung bakit ako nagparamdam kay Polo, diba? Dahil kay Mikoy. Gusto mo pagselosin siya, baka sakaling balikan ka. Te, tignan mo nga yung ginawa mong rebound. Ipagpapalit mo pa ba yan kay Mikoy? Kung ako sa'yo, kay Polo ka na lang. Mabango tignan, malinis, yayamanin, tsaka totoong pogi.
Kay Mikoy pa rin yung puso ko eh. Ba't mo kasi binigay sa kanya? Yan tuloy, di mo na mabawi-bawi. Pero ito lang ha, ayokong itolerate yung paggamit mo kay Polo para lang pagsilosin si Mikoy. Hindi na tayo high school para sa ganyang mga bagay. Hindi laruan ang puso para ganyanin mo lang. Alam ko naman yun. May limitations naman eh. Kapag nagparamdam na ulit si Mikoy, hihiwalayan ko na si Polo. Grabe, parang nagpapalit lang ng damit ah. Sarap mong batukan minsan eh. Ginagamit mo pa yung ganda mo para manloko ng ibang tao? For what? Para kay Mikoy na hanggang ngayon, hindi ko pa rin mag-gets kung bakit mo nagustuhan? Never mo talagang magigets kasi never ka pang na-in love. Basta, limit lang ha tulad ng sinabi mo. Mag-set ka ng boundaries. Kung tingin mo masyado nang lumalalim yung pagtingin sa'yo ni Polo, tapusin mo na agad, lalo na kung hindi mo naman siya gusto in real life. Pero hindi talaga eh. Ang pangit kasi ng trip mo. Imagine paglalaruan mo yung feelings ni Polo. Bad yun. Kaya mo na. Hindi naman ikaw yung makakarma kung sakali. Kahit na, hinahayaan pa rin kita sa mga ganyang bagay. As a friend, dapat hindi ganun. Support mo na lang ako. Huwag ka lang killjoy. Okay, fine. Bahala ka dyan. Matanda ka naman na. Ayan, ganyan dapat. Pero in fairness ha, hirap paniwalaan na si Polo. As in Polo, na crush ng buong bayan. Oo, siya nga. Bakit? Wala ka bang tiwala sa ganda ko? Oo, maganda ka, pero hindi para sa mga level ni Polo. Grabe ka naman sa akin, te. Real talk lang yun. Anong real talk? Kami na nga ang dalawa. Yun ang real na real. Walang halong eme. Ay, oo nga pala. Hindi pa kasi nagsisink in eh. Same. Hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala. At dahil dyan, kailangan nating mag-celebrate. Libre mo ako ng samgyup. Wala pa akong pera. Next week pa sahod ko. Ikaw na muna man libre. Balita ko may bonus na kayo eh. Ikaw talaga. Sige, tara na nga. Masaya naman ako, mamaganda, para kay Mayan. Sa katunayan, medyo na-guilty nga ako dahil hindi ako naniwala sa kakayanan niyang magawa yung bagay na yon. Parang ang hirap kasing isipin na magiging boyfriend niya ang isang tulad ni Polo at bilang rebound pa sa relationship. Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko ng si Polo na lang para sa kaibigan ko kaysa gamitin siya ni Mayan para pagsilosin lang ang isang Mikoy. Hindi ko alam kung ano bang nakita ni Mayan kay Mikoy at bakit hindi niya ito mabitaw-bitawan. Paglipas ng mga buwan ay hinayaan ko na lang si Mayan sa gusto niya. Kahit na ginagamit lang siya ni Polo. Kahit ginagamit lang niya si Polo. Noong mga panahon kasi na yon, ay medyo naging busy na rin ako sa trabaho kaya unti-unti ay nagkalayo kami ng kaibigan ko. Sumakto rin kasi na election period kaya hindi na ako nabigyan ng time para lumabas at makipagkwentuhan kay Mayan. Nakikita ko na lang sa mga posts niya kung gaano siya kasaya sa newfound love life niya. Palagi kasing nakapost sa social media ni Mayan ang iba't ibang mysterious pictures kung saan tanging mga kamay at likod lang ang nakikita. Minsan may 2 litrato ng kape, mga flowers at kung ano-ano pa na aesthetic sa paningin. Yun daw kasi ang paraan ni Mayan para pagsilosin si Mikoy. Ayaw niyang i-reveal muna si Polo para ma-curious si Mikoy. Nung medyo lumuwag-luwag na ang oras ko sa opisina, inaya ko si Mayan para magkape. At doon ay inalam ko ang iba pang updates sa buhay nila ng boyfriend niya. Anong balita? Busy pa rin sa love life? Alam mo na, living my life. Nakita ko nga yung story mo dun sa bulaklak na pinadala ni Polo. Ang sweet ng jowa mo, ah. Siyempre, marunong akong pumili eh.
Kumusta naman yung isa? Nagparamdam na ba? Si Mikoy? Puro heart react lang yun sa story ko eh. Mukhang gumagana ang paselos effect mo, ah. Nag-message nga ako sa kanya eh, tapos hiningin lang ako. Alam nga namang replyan ka, may jowa din yun ngayon. Talaga ba? Bakit hindi ko nakikita? Ano ka ba? Todo post yun ang pictures nila ng jowa niya. Invento ka naman, te. Araw-araw ko kayong sinecheck profile niya, wala naman siyang post. Meron kaya? Baka naman nakahide sa iyo yung mga post niya. Bakit naman i-hide sa akin? Para saan? Ewan ko, ba't ako tinatanong mo? Baka naman may natitira pa siyang pagmamahal sa akin. Ayaw niya siguro ako masaktan. Ayan ka na naman sa pag-overthink mo. Ayaw lang siguro niyang habulin mo pa siya. Ayaw ka ngang replyan eh. Nag-heart naman siya sa stories ko eh. Ibig sabihin, hindi pa niya ako totally kinalimutan. Tadyakan kita dyan. Pinapaasa mo na naman sarili mo. Lahat ng ginagawa ng tao may rason. Hindi ba pwedeng sinusuportahan ka lang niya kasi akala niya masaya ka na sa buhay mo? Mga lalaki talaga, hirap mag-read between the lines, no? Hanggang ngayon, di pa rin niya mag-gets na pinagsiselos ko lang siya. Asumera ka lang talaga, te. Buisit ka, nang babasag ka na naman eh. Ikaw, ano namang balita sa'yo? Heto, busy pa rin nagpapayaman. Uy, ilang taong ka na nagpapayaman, di ka naman yumaman-yaman. Maghanap ka na lang kaya ng matandang mayaman na jowa na malapit ang mamatay. Sira ulo ka. Kaysa naman tumanda kang dalaga, di mo ako gayahin. Blooming kasi may jowa. Ay naku, suluhin mo yung jowa mo. Wala akong time para dyan. Hindi ka naiinggit? Hindi. Bakit naman ako maiinggit sa babaeng may jowa nga? Pero umaasa pang magkakabalikan sila ng ex niya. Ew! Wala lang kasi nanliligaw sa'yo eh. Excuse me, marami ako manliligaw. Hindi ko lang pinapansin. Taas kasi ng standards mo, te. Dapat mataas din ang bank statement. Dapat naman kasi ganyan yung mindset. Hindi ka mapapakain ng pagmamahal, no? Basta ako, mayaman boyfriend. Hindi mo naman mahal. Ay, hindi mo sure. Paano kung mahal ko na pala si Polo? Tantanan mo nga ako. Kasasabi mo lang na patay ka pa rin sa ex mo. Hindi kaya. Bahala ka dyan. Tawagin na lang ulit kita mamaya. May bisita pala akong darating. O sige, bye-bye. Miss you. Miss you too. Bye-bye. Lumipas ang mga buwan ay nagsimula akong maging skeptic kung totoo pa ba ang mga sinasabi ni Mayan tungkol sa relasyon niya kay Polo. Minsan kasi, tuwing nag-aaya akong mamasyal o kumain sa labas ay sinasabihan ko si Mayan na ayain din niya si Polo para ipakilala niya ako sa kanya. Ang laging inirarason ni Mayan ay busy daw masyado si Polo kaya hindi siya nakakarating. Napansin ko rin na never pa siyang nag-post ng pictures nila ni Polo sa social media na magkasama. Minsan ay puro solo pictures lang ito ng lalaki. Ayoko sanang magtunog bitter noon pero dahil sa curiosity ay tinanong ko si Mayan kung kumusta na sila ni Polo. Ayon sa kanya ay going strong pa rin daw sila. Gusto lang daw kasi ni Polo ng private relationship kaya hindi siya masyadong ipinopost ni Polo at hindi rin niya pinopost si Polo. Lalo na po at tatakbo ito sa eleksyon. Tatakbo po ang tito ni Polo sa eleksyon. Para matapos ng lahat ay dinare ko si Mayan. Natawagan niya on the spot si Polo. Kaso habang tinatawagan ng binata ay bigla na lang nag-empty ang battery ni Mayan kaya hindi natuloy. Sa huli ay binigyan ko ng benefit of the doubt si Mayan. After all, ay never pa naman siyang nagsinungaling sa akin. Hindi rin kasi kapanipaniwala kung mag-iimbento siya ng kwento para lang sa ex niya dahil kaya naman niyang makahanap ng boyfriend ng walang kahirap-hirap, maganda. Dahil maganda po ang kaibigan ko. Kaso nga lang, sa sumunod na buwan, ay meron po akong natuklasan na talagang ikinagulat ko.
In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Maniwala kayo at sa hindi, 4 months na noon sina Mayan at Polo pero ni isang beses ay never ko pang na-meet si Polo. Maging ibang kaibigan namin tuwing tinatanong ko sila kung naipakilala na ba ni Mayan si Polo sa kanila. At parehas po kami ng sagot. Ni Anino ay hindi namin nakita. Pero kahit gano'n, ay support pa rin naman ako sa kaibigan ko. At sinarili niya po ang alam kong relasyon na sa kanila lamang dalawa. Sinolo ko na lang din po ang nararamdaman ko at ang paghihinala kong ito. Wala rin naman ako sa lugar para pakialaman ang buhay niya dahil kaibigan lang ako. Hanggang sa biglang nagkaroon ng event sa lugar namin. Event po yun ng office namin. Parang celebration after ng mahabang election period at isa ako sa mga naging coordinator. Mga sikat na alta ang dumalo sa nasabing event. Dahil mula sa pamilya ng mga politiko si Polo, ay hindi na ako nagulat nung nakita ko siya doon. Natuwa ako nung finally ay may chance na akong ma-meet ang boyfriend ng best friend ko. Kung hindi na masyadong busy ang mga tao, ay agad ko siyang nilapitan para kausapin. Ako na lang ang nagpakilala sa sarili ko dahil mukhang ayaw namang gawin iyon ni Mayan. Pero noong nagkausap na kami ni Polo, nagulat na lamang ako sa aking mga nalaman. Hi, good evening! Hello. Good evening din. Kumusta yung party? Masaya ba? Okay lang naman. Office namin nagplano nito. Talaga? Enjoy naman. Hindi nga lang ako mahilig sa gantong type ng party. Anyway, magkakilala ba tayo? Ah, I'm sorry. Ako pala si Jeannie. Polo, nagkita na ba tayo somewhere? Hindi pa. First time lang tayo nagkita pero baka nabanggit na ako sa'yo ng girlfriend mo. Girlfriend? Si Mayan? Sinong Mayan? Sorry napagkamalan mo lang ata ako. Wala akong girlfriend. Wala kang girlfriend? The last time I checked, wala akong girlfriend. Single ako. Baka naman mistaken identity lang. Hindi eh. Ikaw talaga yung sinasabing boyfriend ng best friend ko. Ito yung picture niya. Teka lang ha, wait lang. Ito siya si Mayan. Sorry pero hindi ko talaga siya kilala. Ganun ba? Ang weird. Baka naman pinaprank ka lang ng kaibigan mo. Hindi niya ako pinaprank. Nagpadala ka nga ng flowers sa kanya eh. Trust me, wala talaga akong girlfriend. 2 years na akong single. So, hindi talaga totoo yung mga pinagsasabi sa akin ni Mayan? I think so. Kasi una sa lahat, wala akong girlfriend. Pangalawa, wala akong kilalang Mayan. Oh my gosh! I'm so sorry. Nakakahiya. Okay lang yon. Baka bad joke lang. Pero ayoko nang ganun Yung ginagamit yung pangalan ko para manloko. Sorry talaga. Huwag ka mag-alala, pagsasabihan ko yung babaeng yun. Makakatikim talaga siya sa akin. Sandali lang, just to clear things up. Ipinagkakalat ba niya na ako yung boyfriend? Hindi. Sa akin lang niya sinasabi. Baka nga bad joke lang. Okay, mabuti na yung malinaw. Pasensya ka na talaga. No worries. Wag mo na lang ipagsabi yung nangyari ha. Sorry talaga. Don't worry. Alis na ako. Pasensya na sa abala. Enjoy the night. Thank you. Ikaw rin. Naku, Mayan! Makakatikim ka talaga sa akin! Hiyang-hiya ako ng gabing yon. Nag-feeling close ako kay Polo kahit ang totoo ay hindi pa pala niya ako kilala. Nung time na yon, gets ko na kung bakit hirap si Mayan
na i-invite si Polo tuwing lumalabas kami kasi hindi naman talaga niya boyfriend ang binata. Mas lalo akong nalinawan kung bakit wala pa rin silang pictures na magkasama dahil gawa-gawa lang pala ni Mayan ang lahat. Matapos ang nangyari ay kinompronta ko si Mayan dahil sa totoo lang ay na-offend ako na maski ako naloko niya. Agad namang umamin si Mayan. Ginawa lang daw niya yun lahat para makuha ulit ang interes ng ex niyang si Mikoy. Pero hindi pa rin dapat yun naging rason para lokohin niyang lahat ng tao. Ang sabi sa akin ni Mayan ay tanging sa aming mga kaibigan at kay Mikoy lang niya sinasabi ang fake relationship nila ni Polo. Kinailangan niya kaming idamay dahil baka magtanong sa amin si Mikoy at mabuko siya na hindi naman totoo ang pinaggagawa niya. Lahat ng pictures mula sa mga flowers at silhouette kuno ni Polo ay nakita lang niya sa internet. Pinapadalahan rin niya ang sarili niya ng regalo at pinapalabas na galing ito kay Polo. Samantala, yung mga chat sa Instagram na ipinakita niya sa akin noon ay imbento lang din niya dahil gumawa siya ng sariling fake account. Nakakalungkot, maganda. Dahil sa pag-ibig ay naging delusional si Mayan. Or sa ginagamit na term ngayon na delulu. Gusto ko man siyang intindihin, mas nangingibabaw ang galit ko noon kaya nagkalabuan kaming dalawa. Sa huli, mas nanaig pa rin naman ang pagmamahal ko sa kaibigan ko. Kaya ako rin ang unang nag-approach sa kanya. Matapos ang lahat ng kaguluhang ginawa niya. Sa akin. Nabasa ko yung text mo. Hindi mo sinasagot yung tawag ko eh. Nasa trabaho ako kanina. Busy lang. Busy na nagpapayaman. So bakit mo ako pinapunta rito? Galit ka pa rin ba? Sorry na. Alam kong mali yung ginawa ko. Sobrang mali talaga. Ang mali ko lang din, pinayagan kita sa kagagahan mo. Dapat nung una palang pinigilan na kita. Sorry kung nadamay ka pa. Kung alam mo lang kung gaanong kahihiyan yung inabot ko that time na magkausap kami ni Polo. Kung hindi lang kita kaibigan, sasabunutan talaga kita sa sobrang inis ko eh. Sorry talaga. Mapapatawad mo ba ako sa nagawa ko? Alam mo namang hindi kita matitiis eh. Nag-iisa ka ba namang best friend ko? Thank you, Jeannie. Ang bait mo talaga. So, narealize mo na ba na hindi maganda yung ginawa mo? Oo, alam ko. Tapos wala ka rin naman palang napala. Alam mo, Mayan, hindi naman kasi yan pabilisan o paramihan ng lalaki eh. Isang tao lang ang nakatadhana sa atin. Take note sa tadhana, it means darating din yan kapag oras nyo nang magkita. Kaya kapag tapos ka na sa isang lalaki, huwag mo nang habulin, huwag mo nang pilitin, lalong-lalo nang huwag kang manloko ng tao para lang makuha pabalik yung gusto mo. Oo na nga, kaya nga ako nagsusorry. Hindi, kailangan ko kasing ipaintindi sa'yo para hindi mo na uulitin. Hindi na talaga mauulit, promise. Dapat lang, irespeto mo naman yung sarili mo. Alam ko makabagong panahon na. Okay lang na babae na ang mag-first move or what, pero babae pa rin tayo. Tayo dapat yung nililigawan, yung sinusuyo, yung inaalagaan. Hindi pa rin dapat mawala yun. Huwag ka magpakababa para lang sa lalaki. Na-in love lang naman kasi ako eh. Alam ko, pero kung ayaw na nung tao, wala tayong ibang magagawa kundi tanggapin yung desisyon niya. Kaya please lang, pakawala mo na yung Mikoy na yun. Balang araw, matatanggap ko rin yung totoo. Blina ko na siya. Mabuti yan. Siyang dahilan ng lahat eh. Ano siya? Si Raulo, ikaw ang dahilan ng lahat. Kasalanan ko bang napamahal ako ng sobra? Hindi naman, pero iba-iba kasi yung pagbigay at pagtanggap ng mga tao sa love eh. Kung para sa'yo gusto mo magmahal ng sobra-sobra, baka para sa kanya hindi. Ayaw niya sa sobra, edi wag. Kaya nga kayo naghiwalay, di ba?
Part kasi ng acceptance ay yung pag-accept mo rin sa dahilan kung bakit ka iniwan. Yun yung mga bagay na kailangan mong i-improve. Maganda ka naman kasi. Ewan ko kung bakit ka nagmamadaling magka-boyfriend. Hindi ka naman mauubusan yan eh. Ang hirap kasing maging single eh. Di tulad mo, sanay ka na. Gusto mo ng bardagulan. O hindi, biro lang. Namiss kasi kita eh. Ako rin. Tagal nating hindi nag-usap. Sorry talaga sa lahat-lahat ah. Wala na yun. Matuto ka na lang sa mga pagkakamali mo. Salamat talaga, Jeannie. Walang anuman. Nangako naman si Mayan na hindi na niya uulitin ang ginawa niyang kasalanan. Kahit gano'n ang nangyari, hindi naman ako nagkaroon ng trust issues sa kanya. Pero kapalit ng pagpapatawad ko sa kanya, ay hiningi ko ang permission niya para ilapit siya sa espesyalista. Inakala ko kasi, nung una, na baka apektado na ang mental health niya at alam kong hindi biro ang ganon. Baka kasi may mas malalim na pinagdadaanan si Mayan, kaya nagawa niya yon. Pumayag naman si Mayan at sa awa ng Diyos ay normal naman daw siya. Walang anumang mental disorder na nakita sa kanya. Ayon sa nilapitan naming doktor, ay naging coping mechanism na lang daw niya yon ni Mayan dahil hindi pa rin niya matanggap ang paghihiwalay nila ni Mikoy. Hindi naglaon na kapag move on naman si Mayan kay Mikoy. Actually po, sa kasalukuyan ay masaya na siya kasama ang boyfriend niya. And at this time ay hindi na ito gawa-gawa lang. Going strong na silang dalawa at ako ang makakapagpatunay nito. Samantala, patuloy naman ako sa pagsuporta at pag-aalaga sa best friend ko. Nangako ako sa kanya na through thick and thin, ay lagi akong nasa tabi niya. Ngayon ay unti-unti ko nang naaabot ang mga pangarap ko. Unti-unti ko na rin pong binubuksan ang puso ko sa mga lalaking gustong manligaw sa akin. Single pa rin po ako, mamaganda, dahil may standard akong sinusunod. Pero umaasa ako na someday ay mararanasan ko na rin ang pagiging magical ng love na tinutukoy nila. Sa ngayon, naghihintay na lang ako ng kakatok sa puso ko. Malay po ninyo, love story ko naman ang sunod na ipadala ko sa inyong programa. Anyway, magpapaalam na po ako sa inyo. Muli, magandang umaga po. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay. Jeannie. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!